Hello guys, welcome to my blog. I'm Morris Alaidin. Ang ahas sa libingan. Hindi pagkakasala kung lalagpasan mo lamang ito, ngunit kung magbibigay oras ka upang basahin ang kwentong ito ay maaaring makapagbigay aral ito sa iyo. Ang kwentong ito ay parehong paalala at babala sa atin. Ito ay patungkol sa isang lalaking gobernador na taga Istanbul. Narito ang kwento. Isang lalaking gobernador na taga Istanbul nang namatay. At nang ililibing na siya at ibababa sa kanyang hukay ay may nakitang napakalaking itim na ahas ang mga naghuhukay na nasa loob ng hukay, kaya naman ay naghukay ulit sila dahil nga may ahas sa unang hukay. Sa pangalawang hukay nila nung ibababa ang bangkay, lumitaw uli ang parehong ahas, malaki at napakaitim. Kaya naman naghukay ulit sila ng iba. Subalit tuwing ibababa na nila ang bangkay, naroon uli ang malaking itim na ahas. Sa tingin mo ilang hukay ang ginawa nila ng paulit-ulit ng araw na iyon? 4, 5, 10, 20. Sila ay nakahukay ng 30 buta sa araw na iyon, subalit sa bawat pagkakataon na ibababa na ang bangkay ay lilito ang parehong ahas. Kaya naman sila ay kumonsulta sa isang scholar ng Islam, na nagsabi kanilang ibaba na ang bangkay at ilibing kahit naroon ang ahas at ipaubaya na sa Allah subhanahu wa ta'ala ang natitirang pagpapasya. Moral of the story. Ang tunay na buhay ay nagsisimula sa libingan. Tayo ay mga manlalakbay lamang ng dunya. At sa ating paglalakbay, binigyan tayo ng kalayaang magkaroon ng sariling pagpapasya sa kung saang daan ang nais nating tahakin at anong mga bagay, gawain, ang nais nating dalhin sa oras na ang paglalakbay ay natapos na, kamatayan. Huwag nawa nating sayangin ang bawat segundong pinagkaloob sa atin ng Allah. Ang libingan ay isang lugar na walang balikan. Laging nasa huli ang pagsisisi. At ikaw lamang at iyong mga gawa ang naroon. Hindi ba't nakakatakot? Please like and share and subscribe.